Usapang utot. Para maintindihan ng marami ang katotohanan tungkol sa utot, atin itong ipaliliwanag sa simple pero nakakatuwang paraan. Ano nga ba ang utot? Ang utot ay hangin na lumalabas sa puwet. Obvious ba? Ang komposisyon ng utot, particular na yung utot na walang amoy, ay ang sumusunod. 59% nitrogen, 21% hydrogen, 9% carbon dioxide, 7% methane at 3% oxygen. Ang mga gas na ito ay galing sa nalunok nating hangin. Magmula sa bibig, pupunta ang mga hangin na ito sa tiyan. Tapos pupunta sa maliit na bituka, tapos pupunta sa malaking bituka. Ang mga gas na ito ay walang amoy. Ang bula o bubbles ng nitrogen at carbon dioxide ay malalaki. Itong malalaking bubbles na ito ay makakarating sa puwet. Dahil sa malalaki ang bubbles ng mga ito at sasabayan pa ng konting ire, ang resulta ay malakas na utot. At dahil sa walang amoy ang mga gas na ito, ang resulta ay malakas na utot, pero walang amoy. But, parang pito ng vapor sa lakas. Ayan, nagtinginan na silang lahat sa'yo. Sabihin mo, ano naman, wala namang amoy yan. Pero kuidaw ka, kahit karamihan ng malakas na utot ay walang amoy, may malakas na utot pa rin na mabaho. Babalik ka natin yan mamaya. Ngayon, bakit karaniwan ng tahimik na utot ang siyang mabaho? Sa bituka natin ay mayroong mga bakterya na gumagawa ng mga gas galing sa pagkain na nasa bituka. Karamihan ng mga gas na ito ay mabaho. Example ng mga gas na ito ay yung tinatawag na indol, iskatol, hydrogen sulfide at mercaptan. Itong hydrogen sulfide na ito ay pinanggagalingan ng asupre sa ating bituka. Kung nakaamoy na kayo ng asupre, ito ay talagang mabaho. Ang bubbles ng mga gas na ito na gawa ng bakterya ay maliliit. Dahil sa maliliit ang bubbles, paglabas sa puwet ng mga ito, tahimik lang sila, pero mabaho. Tumba sila lahat sa'yo. Silent killer, ika nga. Sabi ko nga nung una, hindi lahat ng malalakas na utot ay laging walang amoy. Ito ay dahil sa nahaluan na yan ng gas na gawa ng bakterya. Ang resulta ay malakas at mabahong utot. Double killer nga. Malakas na, mabaho pa. Example ng mga pagkain na nagbibigay ng mabahong utot. Ito ay itlog, karne, cauliflower, at kamote. Ang beans naman ay nagre-resulta sa maraming beses na utot pero hindi mabaho. Kaya kung gusto mong sumali sa paramihan ng utot contest, kumain ka ng maraming beans at malamang ikaw ang magiging champion sa contest na yan. Ang babae at lalaki ay parehong umuutot ng at least 14 na beses sa isang araw o kalahating litro ng utot sa isang araw. O isipin mo na lang, sa 2 araw, magkakaroon ka na ng 1 litrong utot. Akala nyo siguro 1 litrong coke, ano? Tanong, masama nga bang pigilin ang utot? Sagot, hindi. Anong mangyayari pag pinigil mo ang utot? Pag pinigil mo ang utot, ang hangin ay babalik pataas sa malaking bituka. At lalabas ito pag hindi mo na pinigil ito o pag relax ka na o pag tulog ka na. Hindi lalabas ang pinigil na utot sa bibig na parang dighay. Hindi. Lalabas pa rin ito sa puwet. Gaano katagal pwedeng pigilin ang utot? Ito ay hanggat gising ka at pinipigil mong umutot. Pero pag natulog ka na, relax na rin ang muscles sa puwet mo, lalabas na rin yung utot. Kung lahat ng utot mo para sa 1 araw ay pinigil mo nung gising ka, naku, kawawa naman yung katabi mo sa pagtulog sa lahat ng utot na lalabas sa'yo pag tulog ka na. Pwede nga bang magliyab ang utot? O ang utot nga ba ay flammable? Oo, ang utot ay flammable. Ito ay dahil sa gas na methane. Ang methane ay natural na gas na ginagamit sa pagluluto at maraming bagay. Kaya huwag kang uutot mismo sa apoy. Kung hindi, baka barbecue yung labas ng puwet mo. Okay, hanggang dito na muna. Subscribe po kayo sa YouTube channel ko para sa mas marami pang kaalaman sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod. Bye!